morning to all. Kag sa liwat, nagapasalamat kita sa sining tinion nga makapadayon kita sa atong devotion. Praising God once again nga makapadayon nga makapadala maangin galamiton niya sa pagdala sang iya nga pulong sa sining nga aga. Kag ngaton nga pamalandungan sa gihapon sa sining nga aga aton nga makit-an diri sa Matthew chapter 10, no, verse 2 to 4. Kag we are still sa mga apostles, no. Last time ang aton nga message is about telling others about Christ. Kag naano naton si Andrew, no, ang first nga discuss naton, and the next is the priority, no, ang the the priority of spiritual unity. Kag takol naton dito ang tanan nga mga disciples nga although nga diversified sila, and yet ang nangin ano nila is about ang unity, no, together. And this time we will be talking about the Apostle Peter, no. So once again basahon nakon ang aton nga text sa sini nga aga. Matthew chapter 10 verse 1, magasugod ako sa verse 1. And he called to him his 12 disciples and give them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every affliction. The names of the 12 apostles are these: first, Simon, who is called Peter. Okay, so since we will be discussing about sa kay Simon, so dira lang kita anay mag-stop, no? So before we continue, pangamuyo kita. Father in heaven, once again, we are so grateful for this privilege and opportunity nga ginhatag mo sa amon nga padayon kami nga maka pamalandong sa imo nga pulong as we meditate, O Lord, and learn from your word. May will be the one to speak to us once again. Buligi ako, Ginoo, mangin galamiton nimo sa pagdala sang imo nga pulong sa sining nga tion. Ginabalik ko ang tanan sa imo, ang kahimayaan kag ang kadayawan. Sa ngalan ni Hesus ning akon nga pangamuyo. Amen. Okay, so ang aton nga devotions this time entitled Gaining Spiritual Stability, no? So kag amo ning aton nga pagatun-an about the life of Apostle Peter, no? We all know nga Peter kag si Andrew ang mag-ulotod. Kag in my first sermon last time sa telling others, no, it was Andrew nga nag share, no, sa kay Peter, no. Kag this time ang aton nga paghambalan about sa iyang old name nga si Simon, no. That is why ang aton nga topic is about gaining spiritual stability. Okay. Okay, so ang akon nga preposition this time is that Jesus can make an impulsive and vacillating Christian as stable as a rock, no? So balo naman kita sa kay Peter. As we go along, makita naton karon, no, sa aton sining malipot nga devotion. Okay? So sa atong as I read, no, there is Matthew chapter 10, sa according sa kay Matthew, no, ginuna the first name nga gin-mention diri niya is the name, no. There is Matthew in the Gospel of Matthew, ang una niya nga gin-mention nga name is the name of Simon, no, or gintawag man siya nga Peter, no. So ang bala diri the names of the 12 apostles are this: first, Simon,
who is called Peter, no? So, ang una gid niya yang ngalan is Simon. That is the old name. Kag ang iyang name nga Peter later on ginhatag sa iya ni Jesus, no? He was called by Jesus dito sa Matthew chapter 16, no? Sang pag after nga nag-declare siya nga si Jesus, no, is God, no, is the Son of God. Kag amo nang ginano sa iya didto nga gintawag siya nga si Peter. Okay? So amo ning una diri nga gin-mention nga ngalan niya, that is Simon. Kag we all know that Simon is a fisherman, no? So mangingisda siya kag kaupod man ang iya nga brother nga si Andrew, no? So pero ano siya ni Jesus, he was called by Jesus to be the fisher of men, no? Ginobra sa iya nga fisher of men nang ginhambal sa iya ni Jesus Christ. Sang pagtawag sa ila ginobra sila nga mga ginobra siya nga fisher of men. Kag as we all know nga ang first nga encounter ni Jesus kag ni Simon Peter, no? Makita naton dira sa John chapter 1 verse 40 to 42, no? Kag amo na siling ko sang kaina nga this is the time nga share sa iya sang iya nga utod si Andrew, no? Nga we have found the Messiah, no? So gin amo ni ang makita naton diri nga record kag that is the first encounter nga natabo between sa kay Jesus, no, kag sa kay Peter, no, sang nambatian nga sa kay John the Baptist, no, nga naghambal siya nga siling nga he speak and he said followed him kag kaupod ang iya nga brother nga si Andrew, no. So si ang si Andrew nga iya nga brother amo ang nagano sa iya nga amo na nga we have found the Messiah, no, kag mo nang gin-share sa iya. And then kay siya ang una nga nakit-an sang iya nga brother nga si Andrew, that is why nga gin-share ini sa iya ni Andrew. So and then of course it was Andrew who brought Peter, no, to Jesus. And then nakita dira naton that Jesus look at him, no, nakita ni Jesus kag gintulok siya kag naghambal siya. Jesus said, look at him and said, "You are Simon, the son of John, and you shall be called Cephas." No? So kag ang Cephas ang iya nga meaning it is mo na siyang gin-translate nga Arabic word nga ang iya nga meaning, no, sa ngalan nga Peter, no? So kag sa said kaina nga ang name nga Peter, no, nga ang iya nga meaning is stone, no? So amo na siya ang Aramaic nga translation sang Peter nga ang equivalent amo ang the word nga Cephas, no? So and by nature kabalo naman kita kung sino si Peter, no? Si Simon, no, is an impulsive. He is an impulsive and vacillating, no? So amo na ang iya nga karakter nga makita naton sa iya. That is why nga it is very apparent kung nga gintawag siya ni Jesus, no, gingalanan siya nga si Peter. Kay nga because
nagaano na sang iya nga future nga role, no? Nga gingalanan siya nga si Peter. Kay isa ina siya ka reminder, no? Sang iya nga manginbahin sa iglesia, no? Kay ginhambal dira ni Jesus nga upon this church, upon this rock I will build my church, no? So amo nang ano dira sa kay Peter kun nga gintawag siya ni Jesus nga si Peter. Kag we all know nga ang ang church, no, nagakinahanglan ina siya sang naga-require na siya sang isa ka sang spiritual strength and stability. So amo ning iya nga ano sa kay Peter kun nga gintawag siya kay para sa iya nga bahin, no, sa iglesia sang Ginoo. So that is why nga sa life ni Peter kung naga-act gani siya, no, as a man of strength, si Jesus called him as Peter, no, sa iya nga bag-o nga ngalan. Pero kung naga-act gani siya, no, when he sinned, Jesus called him by his old name, and that is Simon, no? Ah, kung aton nga lang tawon ang account diri sa John 21, no? Kung sa diin nga tawag sa ni Jesus, no? Nga si Simon Peter 3 times sang ginbilin ano bala sa iya ni Jesus, no? Basahan ko sa inyo sa 21 verse 15 to 17. It says, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. And he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. And he said to him, tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. So, makita naton diri no sa sinibilang nga account nga kung ano ang pagtawag sa iya ni Jesus. It is because si Peter dire nagbalik siya, no? Nagbalik naman siya after sang pag-resurrection si Peter yan nagbalik naman sa iya nga trade as a fisherman, no? So amo na nga ano naman siya diri sa sini nga account ni Jesus. Kaga you know, in the book of John, diri sa aton nga ginbasa in the Gospel of John, actually I think John, no, the Apostle John, acquainted gid siya masyado kilala ya gid kung sino si Peter because in his gospel alone gin-mention niya na sang 17 times gid, no? Kag ginagamit niya John called Peter as Simon, no? Amo nang iya daan ngalan ang iya nga ginatawag sa kay Peter, no, si Simon. Kay nakilala gid ni John, no, ni Apostle John kung sino si Peter. Kag nakilan-an gid niya nga si Peter is always, no, he was always drifting somewhere between the sin-filled Simon and the spiritual Peter, no? So ara sa dira permi muna kay kilala gid siya ni John the Apostle, no? Si John the Beloved. So and yet makita naton nga few days after sang the resurrection,
we see how Peter or how Jesus work with Peter to transform him. So after sinisang account dira sa Matthew 21, sa John 21 makita naton, no? Kung paano si Peter gin transform ni Jesus Christ kag he was transformed into a spiritual rock, no? So mga utod, makita naton that it was an amazing transformation, no? Nga natabo sa kay Peter. Pero ang natabo sa kay Peter, it is not like what Jesus desires, no? It is different sa gina-desire ni Jesus sa tagsa-tagsa ka mga tumuluo, no? Sa kabuhi nimo kag sa kabuhi nakon. So I hope nga sa aton nga lesson sa aton nga devotion we can learn, no, sang secret diri ni Peter about kung paano siya nag-gain sang spiritual stability, kung paano ni Jesus, no, gin-transform ang ining isa ka tawo nga sama sami, no, ara siya sa he is always somewhere between the sin-filled Simon and the spiritual Peter, no? So, base kon madamo man sa aton nga nagapamati sa sini nga tion nga pareho man ang aton nga personality sa kay Peter. Pero gusto gid sang Ginoo nga ikaw kag ako nga mangin isa man ka spiritual rock, no? Pareho sa kay Peter. Nga mangin kapareho man kita sa kay Peter, no? So that is why nga makit-an naton nga si Peter himself, he wrote sa iya nga epistle, no? Sa First Peter, no? Ang hambal ni Peter sa First Peter chapter 1 at chapter 2 verse 5, nagasiling siya nga you also as living stones are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So amo na ang iya nga ginhambal kag amo ina ang iya nga pag-offer, no, sang iya nga kabuhi sa kay Jesus Christ, no? So amo na nga kung paano kuno siya gin-build up as nga siling ko kay ina kay amo nang iya nga nang-enroll, no, sa church. So as a solid rock, no, as a foundation. So amo ning iya nga ginhambal diri nga kitaman kuno pareho niya nga we are being built up as a spiritual house for a holy priesthood kag tuod din na kay kita tanan amo nang isa naton ka distinctives, no, nga we are ang priesthood of the believers. Among ina ikaw kag ako kapareho man sa kay Peter nga paagi sa kay Jesus Christ nga kita man mangin pareho sang isa ka solid rock, no? And of course hindi man ina siya madali, it could not occur, no, but ginhambal sa madali lang nga tinion pero ginhambal man ni Peter, no, sa iya nga second epistles naghambal sa Second Peter chapter 3 verse 18. It says, as you grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So that is why nga kabay nga ini ang mangin continual aim naton, no? Amo ning aton nga aim padayon naton ina nga pagalabuton sa pagpadayon naton nga paggrow, no, in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, no? So
In the end, I just want to have you some, no, amo ning akon nga challenge kag conclusion at this time. Is there pwede naton nga i-list ang mga areas, no? Areas of our Christian walk that are inconsistent or vacillating. Ato na siya nga ilista, and then we should make that as a matter of earnest prayer, asking God for wisdom and grace as you begin to strengthen them. So, I hope nga mangin makabulig sang dako ang aton nga tuon sa pulong sang Ginoo sa sini area sa kabuhi naton sa sini nga time, no? So I know nga it is kadamo sa aton nga araman kita sa sina nga tion, no? Nga sometimes ang aton nga ngalan nga si Simon, and sometimes ara man kita sa spiritual nga si Peter. So kabay pa nga tagsa-tagsa sa aton sa sini nga time, no? We should continue, no? We should earnestly pray, asking God for wisdom and grace, no? As He begin to strengthen us each day. Shall we go to God in prayer? Thank you once again, Father, for the lessons that we have learned. Salamat gid sa imong nga pulong. Kagpadayon kami Ginoo nga nagahatag sa imo sang kahimayan kag kadayawan. Buligi lang gid kami sa mga tinion Ginoo nga nagadrift away kami Ginoo sa imo. I know na hindi mo gid kami pagpabayan kundi ngara ikaw sa pag-strengthen kag once again sa pagbulig sa amon pabalik dira sa imo. Thank you once again. This is my prayer in Jesus' name. Amen.